Mga kasayan, XRM 110, XRM 125. Walang brake light yung foot brake at saka yung handbrake. Ito siya kasayan ha. Be careful when you drive. Pagpiga natin siya, wala sa brake light natin. No? Sa handbrake, wala. Foot brake, wala rin. Walang foot brake at saka walang handbrake. Bali kasayan, ganito yung gagawin natin ha. Unahin natin dito yung foot brake. Ganito yung gagawin nyo kung sakaling magka-problema yung XRM 110, XRM 125 nyo. Ito siya. Dito tayo pupunta sa may sa brake switch. Dalawang brake switch muna tayo ang pupuntahan natin bago tayo pupunta sa wiring. Kung hindi natin makukuha dito sa brake switch, saka tayo pupunta sa wiring. Ito siya kasi napasinin nyo itong spring. Ito yung spring na to, ito yung maghahatak dito. Siya. Kinakalawang na. Kaya pag ganyan, kailangan malangisan nyo rin yung ganyan, no? Ang kinakalawang para mas madali yung response niya. Lagyan natin ng oil o kaya WD-40. Atras mo. Natin ng WD-40. Pagpiga, tsaka nyo lagyan ng WD-40 ha. Kahit oil lang. Pwede na. Tsaka sayin ha. Tapos, wala pa rin. Ang gagawin natin, gamit tayo dito ng long nose. Kasi ito, medyo gipit yung niya. Kaya kailangan natin ng long nose. Hahawakan natin dito. Tingnan natin kung buo pa to o kailangan ng palitan. Ganito ha. Kasi nahihila naman niya eh. Irerekta natin siya dito sa midulo. Tapos saka natin siya ibababa. Yung isasagad natin sa baba. Pansinin nyo kasi na. Sagad natin sa baba. Kung mapapansin nyo, medyo nagre-react siya. Yan. Yan siya kasi na nagre-react. Ibig sabihin, yung spring natin, kulang sa hila. Kulang sa hatak. Gagawin natin dito, ito, babanatin natin yung spring. Ito. Kaya lang kadalasan to, pag gantong mga kalawangin napuputol siya. Ito, kailangan natin itong mas mabatak siya. Para mas mahila ng mabuti. Hindi pa, kumalas lang. To. Ito, itutupi natin to. Na tayo ha. Mas papalakihin natin yung tupi niya. Kasi ito, pag ganito may mga kalakalawang na, medyo na siya. Delikado. Mapuputol yung alambre natin. Kung bitin yan, pwede naman din kayo magduktong ng alambre. Sa alambre rin siya ikakawit. Basta papasok dito sa may butas dito. Dito, patsagaan dito ha. Kasi dito, pag natanggal din sa kabila baba, to. Pag natanggal din sa baba, mahirap din siya ibalik. Tingnan mo dito sa baba. Para makita nila, ayan o. Yan. Pwedeng uunahin natin sa taas, pwede rin dito. Okay, alisin natin to ha. Kung saan kayo mas madadalian, doon ang natin. Uunahin. Ito kami spring. Banatin natin ng konti yung spring. Kasi nagkalawang na siya. Lahin muna natin ha. Okay, patigas. Ito, yung maliit na yun, adjust natin yan ha. Para mas mabatak siya. Yan. Para pag pinasok natin to, mas batak siya. Tapos ito, nakadiretso, mamaya pa natin siya itutupi.
pagpasok nito, kailangan dito tayo tutupi. Oh. Tutukan mo itong ano na to. Kailangan mahanap natin yung pinaka-butas niya. Na mo kita yung butas. Hindi kita. Pag hindi kita, unahin nyo na lang yung ibaba. O, yan. Mahina yung ano dito. Tanggalin muna natin. Dito, alisin nyo yung kawit ha. Ito, tutukan mga dito. Ilalim. Para malabas siya. Nakakawit din kasi siya. Sasay na. Talawangin na yung ano natin, pati spring. Ito yung ibaba, ito yung taas. Unahin natin yung taas. Dito, ingat lang dito sa pag-ano ha. Kasi maselan. Mapuputol yung ano natin. Spring yan. Bali ito, dadagdagan na ito ng taas. Oh. Tutok mo. Huwag maglagay. Pag nailagay na, para hindi na siya kagad kumalas, kailangan siyang maitupi. Oh. Kumalas. Ito, pag nagpapalit kayo dito kasaya na may kasama ng ano yan ha. May kasama na siyang spring. Okay, isa pa. Atras mo konti yung ano. Kana. Ni. Lagyan natin ng ano. Pag ganito. Yan. Oh. Okay na. Tapos, ibaba na natin to. Tapos dito, kawit uli natin pag ganito. Ito, tutukan mo. Papasok uli dito. Yan ha. Ito, para pag napasok natin, kawit na kagad siya. Okay. Hindi na yung basta kakalas sa taas. Dito ka sa akin, tsaga-tsaga lang. Dito kadalasan sakit ng ano, brake switch kahit ring motor. Sa spring nagkakaproblema. Medyo paling. Mamaya na natin siya itutupi. Para pumasok agad yung ano natin. Adjust sa baba, adjust sa taas. Kung depende sa inyo kung saan nyo i-adjust, kung sa baba o sa taas.
Kailangan tumama yung ano niya, sumakto. Pagka napasok naman natin na mahigpit, mas madali lang kasi baba natin lang natin yung spring. Yun, basta nakikita niyo siya, nagbe-break na siya. Tapos to, tupi natin to pag ano, pumasok na. Para hindi siya kakalas. Testing natin. Siya kasaya na. Siguraduhin nyo lang dito yung tupi, parehas ng ano to. Nakaipit siya. Dito, medyo ano lang kayo dito. Pasensyoso lang kayo dito kasi hindi naman to basta-basta sasalpa kasi kailangan nasa ano, baga nasa tempo. Ayun siya kasaya no. Brake light natin. Meron lang tayong ano, yung nagpapalit-palit lang. Ayan siya kasaya na. Okay na isang apak lang, kuha na kagad yung preno niya. Ganun lang yung gagawin nyo sa akin pagka yung brake switch sa foot brake ang problema. Importante kasi para yung kasunod natin, alerto kung saan tayo pupunta. Kung hihinto tayo, kung may lubak, makaka-forma rin sila ng brake. Tapos kasi dito naman tayo sa unahan. Ayun siya kasayan, wala dapat magpapalit yung natin na magbe-brake tayo. Ito wala siya. Ito kadalasang sakit. Kahit hindi XRM, yung mga disc brake, na ano siya, yung naiipit, mulubog. Pagka ganito kasayan, ang pinakamadaling solusyon dito, palitan na lang tong ano, papalitan tong brake switch. Pero para malaman nyo rin kung may problema ang inyong ano, kung may problema ang inyong wiring, eto, alisin nyo lang to. Ito ganito. Kung sa wiring o sa brake switch yung problema, hugutin nyo lang tong dalawa. Tapos, pagdikitin nyo lang yung pinakaano niya. Dapat pagdikitin nyo yung tanso niya. Kukuha lang tayo ng maliit na wire dito para ma-test natin. Kuha muna tayo ng wire. Siya kasi kuha lang tayo ng wire. Tapos, may ano kasi may cover na ano to. Excuse. Pag magkadikit, dapat magbe-brake siya ba? Ayun siya kasi, pansinin nyo. Ibig sabihin, okay yung ano natin, yung wiring natin. Pagka naging ano siya, nag-brake siya. Balto, ano to, rekta. Kung wala tong balot, igaganto nyo lang, okay na. Ito kasi may balot eh. Matigas na yung balot. Ayan o. Ibig sabihin, okay yung wire harness. Sa brake switch lang ang problema. Gagawin natin dito, ito. Pahin natin yung brake switch nito. Mas madaling paraan, tsaka mura lang naman to. Kapalitan na lang siya. Pantigas, tanggalin lang namin to. Sama na natin to kasi pag matigas, vice gripping nyo lang para mas madali nyo siya matanggal. Yung tornilyo na yun na ikakabit natin ito. Ganito yung bibili nyo halimbawa. Bibili lang kayo ng ganito. Yan. Brake switch. Tapos, lagay nyo lang din dito. Pasok nyo lang din. Yan. Okay na siya kagad. Tapos, piga. Yan. Mabilis siyang magpalit-palit. Tapos, ito may kanal to Ito. Tapos, yung bilog. Isin muna pala natin. Yung iba nare-repair pa naman pero mas maganda kung palit na lang kagad para mas madali. Ito na rin gamitin natin tornilyo. Pag bumili kayo ng bago, wala na mga kasamang tornilyo. Ito lang yung mabibili nyo. Ayan yung sira. Hindi maganda yung ano niya. Ano nyo lang to dito. Kailangan naka-ano siya, naka-flat siya. Pag ilalagay flat,
Pagka na-trace nyo na okay yung wiring, ito lang brake switch lang. Yan siya kasaya, no? Okay na yung brake switch natin sa harap. Ito yun, ha? Ito yung brake natin. Yung brake natin. Ito yung park light natin kasaya, na. Yung ganito yung park light natin, ha? Yan, yan yung park light natin, ha? Yung gitna. Yan. Ito naman yung brake switch. Dalawa kasi yung ano ng valve niyan. Ganun lang kasi yung pagre-repair ng na XRM110, XRM125, yung mga disc brake na motor. Kahit hindi disc brake, spring lang kadalasan. Lagyan nyo lang din ng oil kasi pag ganyan kinakalawang na, nawawala yung contact, nababanat yung spring dahil matigas. Ayun siya, kailangan konting apak lang natin, gagana na yung brake natin. Ganun din sa unahan. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.